Hello everyone, good day. Um, Magandang araw sa lahat, sa buong mundo, sa lahat ng makakapanood nitong video na ito. My name is Regina De Mesa Rodriguez. I am a creator, um, a wife, and a mother, and I am a hairdresser, hairstylist. I've been doing hair for more than 30 years now. Um, uh, Currently residing here in Virginia, uh, USA. Um, Lumaki ako sa Philippines. Laking Cubao ako. So adapt ko lahat ang kultura natin. Alam kong alam ko pa rin kung ano ang buhay dyan sa atin, which is yan ang naipass down ko sa anak ko when she was growing up. Anyway, uh, the reason ginawa ko tong video nito is because uh, para matulungan ko ang sarili ko kung paano ako mag-survive sa araw-araw since I lost my daughter. I lost my daughter last year. That was April 17, Easter Sunday. Yung ang pagkawala niya is hindi yun madali para sa amin at para sa lahat ng mga naiwan na nawalan ng hindi lang anak, ng anyone na mahal mo sa buhay. Kaya kaya ko naisipan itong gawin na ito para matulungan ko sarili ko mabuhay, maging busy, makatulong kasi my daughter is a therapist. She's been doing that for almost 6 years, kaya yung inaiwan niyang ginawa sa mundo, parang yun ang nagbigay sa akin ng buhay para i-continue kung ano man ang gusto niyang gawin sa mundo. Na actually, natapos niya naman pero parang hindi kulang dahil napaka-short ng time niya. She's only 26 when she passed. Kaya it's not easy for us. It's not easy na ma-accept na she's gone. So, nawalan din ako ng tatay, napas ko lahat yan, pero itong anak is different. Masakit na nawalan ako ng tatay, pero mas masakit na mawalan ka ng anak. Para bang wala ka ng, since she was gone, parang wala ka na rin parang namatay ka na rin. Yun din ang feeling namin na mga magulang. Kaya kung hindi namin tutulungan ang sarili namin, talagang wala kaming pupuntahan. Kaya ko naisip itong ano na to, mag-YouTube kasi nakita ko, I admire lahat ng mga nag-YouTube. Talagang nalibang ako dyan, especially nung COVID. Hindi madali yung time na yon ang nag-COVID, pero ang lahat ng tao talagang na-stress. Kaya malaking naitulong sa akin ng YouTube dahil nadadivert ang brain ko, nadadivert lahat ng worries kasi first of all, magkahiwalay kami ng anak ko. She's in New York, nagkukuha siya ng master's degree niya. Kaya it's really hard na malampasan yung time na yun dahil walang nakakasiguro kung sinong magsusurvive. Hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo, sinong mauuna, pero ang daming nawalang tao, nakakalungkot. Kaya itong video na ito, gusto kong patunayan sa sarili ko na I can make it. Magsusurvive ako kasi syempre I have anxiety and depression. So usually, ang daming namamatay ngayon dahil sa sakit na to. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi. Huwag kong gawin yung bagay na yan kasi
I rather hintayin ko yung time ko, yung right time to be with her again, kesa sa gawin ko. Kaya ipapakita ko sa sarili ko at sa mga tao na nawalan din ng mahal sa buhay na we can survive. Kahit na masakit, kahit na nakakasira ng ulo, kaya natin mabuhay. Kasi I cannot even imagine na wala na ang anak ko for how many months? 17 months, you know? Parang feeling ko if something happened to my daughter, parang hindi na ako hihinga the next day. But I'm still here, you know? Buhay pa rin. Kaya sabi ko, nakaka, ano talaga, nakakapagtaka. Ang buhay, napakahiwaga talaga ng buhay. Ang buhay talaga, hindi mo masasabi kung hanggang kailan ka lang. I can't even imagine na ang anak ko ay mauuna sa amin. We prepare ang future niya. Talagang pinaghandaan namin na to make sure hindi siya magugutom, hindi siya maghihirap, nakatulad namin, you know. Pero I think hindi natin kailangan i-prepare yung future. We have to think about the present. Yan ang mga natutunan ko sa buhay ko ngayon since this thing happened. Kaya it's so sad talaga na ngayon ko palang nakikita yung kung ano ang halaga ng buhay. Kasi since marami akong ikukwento sa inyo, not right now, but because gusto ko sundan nyo, sana masundan nyo yung everyday life ko kasi I'm trying na i-recall ko yung since she was young. Kasi magandang story ng anak ko eh. Kaya gusto kong i-share sa lahat ng magulang, sa mga anak, sa mga may problema sa health, like mental health. Because ang daming na-share ng anak ko about her patients. So, at least may idea ako. I'm not a professional, but marami siyang senior sa akin. How you deal with the kids, how you deal sa mga batang, especially yung mga adolescents, you know, ang dami. Mga kultura, lahat yan. I have to isa-isahin yan kung paano at saka paano ko siya pinalaki and paano kami nag-start dito sa Amerika. Kasi dito siya born, dito rin siya nawala, kaya it's so sad. Nalulungkot ako na, you know, akala ko I'm the luckiest, one of the luckiest person in the world dahil bakit pa ako ano pang irereklamo ko? My daughter is a very nice kid. Napakabait. Kaya gusto ko yan i-share sa inyo later on. Okay? So hopefully, panoodin nyo yung next video ko. This is my introduction. Which is ang title ko is about, you know, my grieving. Kaya ito lang ang ito pa lang yung una ko. It's not easy to talk in front of the camera kasi hindi pala madali yan eh. Kala ko okay lang pero hindi. Kaya I'm so proud sa mga you know, expert na nakakaharap sa camera kasi ako, I never, ang kagandahan lang sa work ko is I can, you know, I know how to deal with a person, I know how to deal with people, at saka yung, kasi service yung sa akin, so, ano yan, kailangan talaga marunong tayo makipag-deal sa mga tao, kasi customer is always right. You know, kaya ipapractice ko another journey ito ng buhay ko. So hopefully pagtiyagaan nyo, but I'm sure tatry kong hindi naman puros drama, but I'm trying to make it, you know, yung hindi depressing kasi I'm a type of person na hindi ako yung boring na tao. I am very
very happy person. I'm a joker. You know, we're Filipino, kaya lahat ng Pilipino, I'm so proud to be a Filipino kasi we have a strong personality at saka we are very talented, um, at saka mapasensya tayong tao kahit na gusto mo nang magalit, you know, na, na set aside mo yan. Kahit na kita mo naman yung mga binabagyo, kahit na maraming mga dumarating sa kanilang mahirap, nakatawa pa rin, masaya pa rin sila. So, I'm so proud to be a Filipino talaga. Kaya, we have, yung strong ang ating personality talaga. Yan ang tangi kong magpagmamalaki. So, hopefully, panoodin nyo yung next kong video ha. Please lang. At saka, sana mag-subscribe kayo, mag-share, at saka mag-like na rin. Siyempre, like, subscribe, ano ba? Talagang itong parang maganda talaga to sa mga katulad naming may mga pinagdadaanan kasi talagang diverted ka. Hindi mo naaalala, hindi mo na iisip kung ano yung gaano kalaki yung problema mo at this time. But, we're still here. Yun ang the best. Kaya, till next time again. Thank you so much and sana panoodin nyo yung next. Thank you. Have a good day. Take care everyone and God bless you.